Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga listener kabilang sina Luz Viminda, Julie Ann Celestial from Caloocan, Ramses Abono, Antonio 26, Ani at Athena Paharon, Jacob Gallego from Asuncion at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Mahina ang ihip ng hangin at sa isang maliit na kubo sa dulo ng baryo, may isang radyo na hindi dapat tumutunog. Ngunit gabi-gabi, may boses itong naririnig. Isang boses na tila may alam sa nakaraan. At may isang bagay na pilit nitong ipinapaalala. Isang bagay na matagal nang tinatakasan. Kaya kung ikaw ay handa na, ipikit mo ang iyong mga mata at samahan mo ako sa isang kwento ng alaala, pagsisisi, at isang radyo na marunong magsalita. Sa isang baryo, marahang sumisilip ang araw, at sa pagitan ng hamog at liwanag, unti-unting nagigising ang mundo. Sa dulo ng isang makitid na daan, kung saan bihira ang dumadaan, naroon ang isang maliit na kubo, lumang-luma, ngunit maayos pa rin. At sa loob nito, nakahiga si Mang Teban. Marahan siyang napapikit at saka dahan-dahang dumilat, parang sanay na sanay sa parehong umaga, parehong katahimikan. Walang alarm, walang ingay ng sasakyan, tanging huni ng mga ibon at mahinang ihip ng hangin. Umupo siya sa gilid ng kama, hinagod ang kanyang tuhod at huminga ng malalim. Isang panibagong araw, nakatulad din ng kahapon. Tumayo siya, kumuha ng lumang tasa at nagsalin ng kape mula sa maliit na takuri. Mainit pa, umaalinsangan ng singaw. At sa bawat higop, parang may kasamang alaala. Lumabas siya ng kubo, umupo sa lumang silya sa harap, at minasdan ang bukid. Malawak, berde, at payapa. Ngunit sa kanyang mga mata, parang may hinahanap. Isang bagay na matagal nang nawala, ngunit hindi niya maalala kung ano. Sa tabi ng pintuan, nakapatong ang isang lumang radyo, kupas na ang kulay. May bitak ang gilid at tila ilang taon nang hindi ginagamit. Ngunit araw-araw, dinadala iyon ni Mang Teban sa kanyang tabi. Hindi niya alam kung bakit. Basta hindi niya kayang iwan. Marahan niya itong pinunasan. Parang isang bagay na mahalaga. Kahit hindi niya maipaliwanag. Matagal ka na rin sa akin. Mahina niyang bulong. Tahimik ang paligid. Walang sumagot. At tulad ng dati, inikot niya ang dial. Walang tunog. Static. Mahina. Putol-putol. Tulad ng mga alaala na pilit niyang binubuo. Ngunit hindi mabuo-buo. Napabuntong hininga siya at ibinalik ang radyo sa tabi. Lumipas ang ilang sandali. Patuloy lang ang ihip ng hangin at ang paglipad ng mga ibon hanggang sa mahina, halos hindi marinig, may tunog. Napalingon si Mang Teban. Dahan-dahan niyang kinuha ang radyo at inilapit sa kanyang tainga. Static. Ngunit may kakaiba. Parang may bumubulong. Teban. Napakunot ang noo niya. Hindi siya gumalaw. Teban, mas malinaw na ngayon.
Napahigpit ang hawak niya sa radyo. May signal ba ito? Mahina niyang tanong sa sarili. Wala namang antena, wala ring baterya. Matagal na itong hindi gumagana. Ngunit naroon ang boses. Mahina, malalim, at tila kilala siya. Huwag mong kalimutan na palunok si Mang Teban. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sinong nagsasalita? Bulong niya. Ngunit ang hangin lang ang sumagot. At sa isang iglap, tumahimik ang radyo. Walang static. Walang boses. Parang walang nangyari. Matagal siyang nakatitig dito. Parang umaasang muling magsasalita. Ngunit wala. Tahimik muli ang mundo. Mas tahimik kaysa kanina. Dahan-dahan niyang ibinaba ang radyo at napatingin sa malayo. Sa gitna ng bukid, sa gitna ng katahimikan, may isang tanong na unti-unting sumisibol. Ano ang hindi niya dapat kalimutan? At bakit? Parang may kilala siyang boses na iyon. Humigpit ang hawak niya sa tasa. Ngunit hindi niya napansin na lumamig na ang kape. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na pareho ang umaga. At sa dulo ng kubo, sa tabi ng pintuan, ang lumang radyo ay tahimik lamang. Ngunit tila may hinihintay. Mahina ang hangin. Bahagyang gumagalaw ang mga dahon. At sa pagitan ng katahimikan, may kung anong hindi mapakali. Hindi na mapakali si Mang Teban. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang radyo. Parang may inaasahan. Parang may kinakatakutan. Umaga na muli. Ngunit iba na ang pakiramdam. Hindi na ito ang dati niyang tahimik na mundo. May kung anong gumalaw. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Lumapit siya sa radyo. Dahan-dahang inangat. Tahimik. Walang tunog. Napapikit siya. At napailing. Guni-guni ko lang ba yun? Mahina niyang bulong. Ibinaba niya ang radyo at tumalikod. Ngunit bago pa siya makalayo, static, biglaan, malakas, at malinaw. Napalingon siya agad. Unti-unting lumakas ang tunog. Parang may hinahanap na frequency. At sa gitna ng ingay, may boses. Huwag mong kalimutan. Napatigil si Mang Teban. Hindi na siya gumalaw. Ang araw na iyon, napasinghap siya. Anong araw? Tanong niya. Ngunit walang sagot. Static muli. Ngunit hindi na siya mapakali. Lumapit siya at hinawakan ng radyo. Kung sino ka man, mahina. Ngunit nanginginig niyang sabi, tigilan mo ito. Tahimik. Ilang segundo. At saka, matagal mo nang tinatakasan. Napaatras si Mang Teban. Parang may malamig na dumaan sa kanyang likod. Hindi totoo yan. Bulong niya. Ngunit sa kanyang dibdib, parang may kumakatok. Isang alaala. Napilit niyang itinatago. Bigla niyang pinatay ang radyo. Ngunit hindi ito tumigil. Patuloy ang static. Patuloy ang boses. Hindi mo siya binalikan. Nanginig ang kamay niya. Tumigil ka. Sigaw niya. Ngunit ang hangin lamang ang sumagot. At ang radyo, patuloy sa pagsasalita.
Sa labas ng kubo, may batang nakatayo, tahimik, nakamasid. Si Nilo. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan at sumilip sa loob. Lolo Teban. Mahina niyang tawag. Napalingon si Mang Teban. Gulat, pagkalito, at bahagyang takot. Nilo, anong ginagawa mo dito? Tanong niya. May narinig po ako. Sabi ng bata, parang may nagsasalita na tahimik si Mang Teban. Dahan-dahan niyang tinakpan ng radyo. Wala yun, sagot niya. Ngunit bago pa niya maitago, Nilo, napatigil ang dalawa. Unti-unting napalingon ng bata sa radyo. Tinawag niya ako. Bulong ni Nilo. Napaatras si Mang Teban. Hindi na ito biro. Hindi na ito guni-guni. May kung anong nangyayari. At hindi niya ito kayang ipaliwanag. Lumapit si Nilo. Dahan-dahang hinawakan ng radyo. Lolo, mahina niyang sabi. Parang may gusto siyang sabihin. Napapikit si Mang Teban. Ayaw niyang marinig. Ngunit hindi niya kayang tumakbo. May bagay na dapat maitama. Mahina, ngunit malinaw. At sa unang pagkakataon, pareho na silang nakarinig. Hindi na ito lihim. Hindi na ito imahinasyon. Ito ay totoo. At sa gitna ng tahimik na baryo, sa loob ng maliit na kubo, may isang radyo na walang baterya, walang signal, ngunit may sariling tinig. At ang tinig na iyon ay unti-unting bumubukas ng isang nakaraan na matagal nang tinatago. Humigpit ang hawak ni Mang Teban sa silya at napatingin sa bata. Nilo, mahina niyang sabi, umuwi ka na. Ngunit hindi gumalaw ang bata. Sa halip, tumingin ito sa kanya. At sa mahinang boses, sinabi niya, hindi pa po tapos. Natahimik ang lahat. Ang hangin, ang ibon, ang mundo, at sa pagitan ng dalawang hininga, ang radyo ay muling nagsalita. Simula pa lang ito. Mahina ang ulan. Unti-unting bumabagsak sa bubong na yero. At sa bawat patak, parang may kwentong gustong sabihin. Tahimik ang loob ng kubo. Ngunit hindi tahimik ang isip ni Mang Teban. Nakaupo siya sa gilid ng silya. Nakayuko. Habang ang radyo ay nasa harap niya. Hindi niya ito hinahawakan. Ngunit hindi rin niya magawang layuan. Sa tabi niya, nakaupo si Nilo. Tahimik din. Ngunit ang mga mata ay puno ng tanong. Lumipas ang ilang sandali. Walang nagsasalita. Hanggang sa mahina. Parang mula sa malayo. Static. Napapikit si Mang Teban. Huwag. Mahina niyang bulong. Ngunit hindi ito tumigil. Sa gitna ng ulan. Sa gitna ng katahimikan. Muli itong nagsalita. Naaalala mo pa ba? Napahigpit ang kamay ni Mang Teban. Ang hapon na iyon, biglang lumamig ang hangin. At sa isang iglap, parang may bumukas. Isang pinto sa loob ng kanyang alaala. Mainit ang araw. Tahimik ang bukid. At sa ilalim ng punong mangga, may batang tumatawa. Tatayo pa ako, tay. Masiglang sigaw ng bata. Batang lalaki. May maalikabok na paa. At masayang mukha.
Siya ay nakatingin sa isang lalaking nakaupo sa damuhan. Si Mang Teban, mas bata, mas malakas, at mas buhay. Napangiti siya noon habang pinapanood ang bata. Sige lang, pero dahan-dahan. Sabi niya, tumakbo ang bata, tuwang-tuwa. Walang iniisip na panganib hanggang sa isang maling hakbang, isang pagkadulas, isang sigaw. Tay! Napadilat si Mang Teban. Humihingal, pinagpawisan, kahit malamig ang paligid. Hindi, mahina niyang sabi. Ngunit ang radyo, patuloy. Iniwan mo siya. Napailing siya. Hindi ko siya iniwan. Pulong niya. Ngunit ang kanyang boses ay walang kasiguraduhan. Sa tabi niya, nakatingin si Nilo. Tahimik. Ngunit tila nauunawaan ng lahat. Lolo, mahina niyang tanong. May nangyari po ba noon? Hindi agad sumagot si Mang Teban. Pinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang ulan na takpan ng katahimikan. Ngunit ang alaala, hindi na mapigilan. Isang gabi, madilim ang langit, malakas ang ulan, at sa loob ng kubo, may batang nakahiga. Mahina ang paghinga at tila nang hihina. Tay, mahina nitong tawag. Ngunit si Mang Teban, wala, nasa malayo. Abala sa trabaho, iniisip na may oras pa. Hanggang sa huli na ang lahat, hindi ka umuwi. Mahina, ngunit tumatagos sa puso. Napahawak si Mang Teban sa kanyang dibdib. Parang may pumipiga. Parang may kumukuha ng hangin. Tumigil ka. Pakiusap niya. Ngunit ang radyo, hindi marunong maawa. Hindi mo siya narinig. Napatulo ang luha niya. Tahimik. Walang hikbi. Ngunit mabigat. Hindi ko alam. Pulong niya. Hindi ko alam na ganoon na. Nilo, dahan-dahang lumapit. Umupo sa tabi niya. At sa simpleng paraan, hinawakan ng kanyang kamay. Lolo, mahina niyang sabi. Baka hindi pa huli. Napatingin si Mang Teban sa bata. At sa sandaling iyon, parang may kung anong pamilyar sa mga mata nito, sa paraan ng pagsasalita. Ngunit bago pa niya maintindihan, tinatawag ka pa rin niya. Napalingon silang dalawa sa radyo, tahimik muli. Ngunit ang mensahe, naiwan sa hangin. Tinatawag ka pa rin niya. Para saan? Para saan pa? Humigpit ang hawak ni Mang Teban sa kamay ni Nilo. At sa unang pagkakataon, hindi na niya tinakbuhan ng alaala. Bagkus, unti-unti niya itong hinarap. Sa labas, patuloy ang ulan. Ngunit sa loob ng kubo, may isang pusong unti-unting nagigising. Matagal na itong tahimik. Matagal na itong nagtatago. Ngunit ngayon, dahan-dahan, ito ay bumabalik. At sa tabi ng pintuan, ang lumang radyo ay muling natahimik. Ngunit tila, mas malinaw na ngayon ang mensaheng nais nitong iparating. Lumakas ang ulan. Mas mabigat ang patak. Parang may gustong linisin o ipaalala. Madilim ang langit at sa loob ng kubo, tila mas sumisikip ang hangin.
Hindi na mapakali si Mang Teban. Palakad-lakad, pabalik-balik, parang may hinahabol o tinatakasan sa mesa. Naroon yung radyo, tahimik, ngunit tila nakatingin. Narinig ko na, bulong ni Mang Teban. Hindi ba sapat yon? Walang sagot. Ngunit sa kanyang dibdib, parang may kumakatok. Isang tanong, isang utos, isang paalala. Sa likod niya, nakaupo si Nilo. Tahimik, nakamasid lamang. Lolo, mahina niyang sabi, bakit po kayo natatakot? Napatigil si Mang Teban. Hindi siya agad sumagot. Dahan-dahan siyang napaupo at tumingin sa sahig. May mga bagay, mahina niyang sabi, na mas mabuting hindi nabalikan. Tahimik, ngunit hindi sang-ayon ng hangin, hindi sang-ayon ng ulan, at lalong hindi sang-ayon ng radyo. Static. Bigla, malakas, at hindi mapigilan. Napapikit si Mang Teban. Hindi na, bulong niya. Ngunit huli na, bumalik ka. Napadilat siya. Parang may humila sa kanyang puso. May naghihintay. Napahawak siya sa mesa. Wala nang naghihintay. Pilit niyang sabi. Ngunit ang kanyang boses ay basag. Nandiyan pa rin siya. Napahiling siya. Hindi na totoo iyan. Mahina niyang sigaw. Ngunit ang radyo hindi tumitigil. Kung saan mo siya iniwan. Biglang natahimik ang lahat. Ang ulan, parang biglang humina. Ang hangin, parang tumigil. At sa loob ng kubo, iisa lang ang malinaw. Kung saan mo siya iniwan. Napatingin si Mang Teban sa pinto. Sa labas. Sa madilim na daan. Sa lugar na matagal na niyang hindi binabalikan. Huminga siya ng malalim. Mabigat. Masakit. Ngunit malinaw. Sa likod niya, tumayo si Nilo. Lolo, mahina niyang sabi, hindi po kayo pinapagalitan. Napatigil si Mang Teban. Pinapabalik lang, tahimik. Ngunit tumagos ang mga salita. Pinapabalik lang. Hindi para saktan. Hindi para husgahan. Kundi para tapusin isang bagay na matagal nang nakabitin. Dahan-dahang lumingon si Mang Teban at tumingin kay Nilo. Paano kung hindi ko kaya? Tanong niya. Ngumiti ng bahagya ang bata. Mahina, ngunit totoo. Hindi niyo po kailangang mag-isa. Natahimik si Mang Teban. At sa sandaling iyon, parang may gumaan. Kahit kaunti. Sa mesa, ang radyo unti-unting tumahimik. Parang tapos na ang sasabihin. Parang ibinigay na ang direksyon at nasa kanya na ang desisyon. Lumapit si Mang Teban sa pinto. Humawak sa kahoy na kupas at marahang binuksan sa labas. Madilim pa rin, ngunit hindi na ganoon katakot. May hangin, may ulan, at may landas. Matagal na niyang iniiwasan. Ngunit ngayon, unti-unti niya itong tinatapakan. Isang hakbang, mabagal, ngunit totoo. Sa likod niya, nakasunod si Nilo. Tahimik, ngunit naroroon. At sa loob ng kubo,
Naiwan ang radyo, tahimik, walang galaw. Ngunit sa huling pagkakataon, mahina, halos hindi marinig. Salamat. At sa gabing iyon, sa gitna ng ulan, may isang matandang lalaki na sa wakas ay humarap sa kanyang nakaraan. Mahaba ang daan, basa ang lupa, at sa bawat hakbang may kasamang alaala. Tahimik ang gabi, tanging patak ng ulan, at tunog ng yapak sa putik ang maririnig. Naglalakad si Mang Teban, mabagal, parang bawat hakbang ay may bigat. Sa likod niya, si Nilo, tahimik, hindi nagmamadali, parang alam kung saan sila patungo. Malayo pa ba? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Mang Teban. Tumingin siya sa malayo, sa dilim, sa lugar na matagal niyang iniwasan. Hindi ko alam, sagot niya. Ngunit sa kanyang puso, alam niya. Alam niya kung saan. Alam niya kung bakit. At alam niya kung ano ang naghihintay. Lumipas ang ilang sandali, hanggang sa marating nila ang isang lumang puno. Malaki, matanda, at tila saksi sa maraming taon. Huminto si Mang Teban, napatingin sa puno, at biglang tahimik ang paligid. Parang huminto ang oras. At sa ilalim ng punong iyon, bumalik ang lahat. Mainit ang hapon. May batang tumatakbo, tumatawa, at walang iniisip. Tay, tingnan mo. Sigaw ng bata. Sa kamay nito, isang maliit na laruan. Habang si Mang Teban nakaupo sa damuhan, nakangiti. Ngunit sa malayo, may paparating na ulap, madilim at mabigat. Tay, uuwi na tayo, tanong ng bata. Ngunit si Mang Teban, abala, pagod, at may iniisip. Mamaya na, sagot niya, hanggang sa lumakas ang hangin, bumuhos ang ulan, at sa isang iglap, nagkahiwalay sila. Napapikit si Mang Teban, napahawak sa puno. Parang bumalik ang sakit. Parang ngayon lang nangyari. Dito. Mahina niyang sabi. Dito ko siya iniwan. Sa likod niya, nakatingin si Nilo, tahimik. Ngunit hindi na nagtatago. Lolo, mahina niyang tawag. Hindi niyo siya iniwan. Napalingon si Mang Teban. Nalilito. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang lumapit si Nilo, huminto sa harap niya, at tumingin sa kanyang mga mata. Hindi niyo siya sinadyang iwan. Sabi niya, natakot lang kayo. Tahimik. At ang katahimikan ay mas mabigat kaysa anumang salita. Napayuko si Mang Teban. Natakot ako. Amin niya. Natakot akong baka. Wala na. Humigpit ang kanyang mga kamay. Hindi ko kayang makita. Mahina niyang sabi, kaya hindi ako bumalik agad. Tumulo ang luha niya. Tahimik. Ngunit matagal nang pinipigilan. Hanggang sa naputol ang kanyang boses. Huli na. Sa sandaling iyon, lumapit si Nilo at marahang niyakap siya. Walang salita, walang paliwanag, ngunit sapat. Sa unang pagkakataon,
Hindi nag-iisa si Mang Teban sa kanyang sakit. Sa ilalim ng lumang puno, sa gitna ng ulan, may isang matandang lalaki na sa wakas ay umamin. At sa pag-amin na iyon, may unti-unting gumagaan. Mahina, ngunit totoo, at sa hangin, parang may bumubulong. Hindi para manisi, kundi para umunawa. At sa sandaling iyon, handa na siya. Handa na siyang marinig ang huling katotohanan. Tahimik ang paligid, humina ang ulan, at sa pagitan ng mga patak, may kakaibang kapayapaan. Sa ilalim ng puno, magkatabi si Mang Teban at Nilo. Walang nagsasalita, ngunit may nararamdaman, isang pagtatapos at isang simula. Dahan-dahang tumayo si Mang Teban, tumingin sa paligid, at saka sa bata. Nilo, mahina niyang sabi, "Salamat." Ngumiti ang bata, mahina, ngunit puno ng kahulugan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, mahina, parang mula sa malayo, static. Napalingon si Mang Teban. Wala ang radyo. Iniwan nila iyon sa kubo. Ngunit malinaw. Naririnig pa rin niya. Teban. Napapikit siya. Hindi na siya natakot. Oras na. Huminga siya ng malalim. At para saan? Tanong niya. Tahimik. Ilang segundo. At saka, para maintindihan, dahan-dahan siyang lumingon kay Nilo. At sa unang pagkakataon, napansin niya ang mga mata nito, ang paraan ng pagngiti, ang katahimikan, parang matagal na niyang kilala. Hindi ka ba taga rito? Tanong niya. Ngumiti si Nilo. Ngunit sa pagkakataong ito, may lungkot. At kayo po, tanong nito, sigurado ba kayo na hindi niyo ako kilala? Napatigil si Mang Teban. Parang may kumirot sa kanyang puso. Isang alaala, isang mukha, isang bata, at sa isang iglap, nagliwanag ang lahat. Napaatras siya. Hindi. Mahina niyang sabi. Ngunit ang kanyang mga mata, punong-puno ng pag-unawa. Ikaw. Naputol ang kanyang boses. Ikaw siya. Tahimik ang paligid at si Nilo. Dahan-dahang tumango. Matagal na po. Mahina niyang sabi. Pero hindi kayo iniwan. Napaluha si Mang Teban. Hindi na niya napigilan. Anak, bulong niya. Lumapit siya. Niyakap yung bata. Mahigpit. Parang ayaw ng pakawalan. Ngunit sa yakap na iyon, may kakaiba. Parang hangin. Parang alaala. Unti-unting naglalaho. Hindi pa huli. Mahina nitong sabi, basta natutunan nyo. Patawad. Bulong ni Mang Teban. Paulit-ulit. Patawad. Ngunit ang bata, unti-unting nawawala. Sa liwanag ng umaga, sa paghinahon ng hangin, hanggang sa wala na. Naiwan si Mang Teban. Nakaluhod. Hawak ang hangin. Ngunit sa kanyang puso, hindi na siya nag-iisa. Tahimik ang paligid. Ngunit hindi na mabigat. Dahan-dahan siyang tumayo. At nagsimulang maglakad pabalik. Sa kubo. Sa buhay
Sa panibagong umaga, pagdating niya, naroon ang radyo, tahimik, hindi na gumagalaw. Dahan-dahan niya itong hinawakan at sa unang pagkakataon, hindi na siya naghihintay ng boses dahil naiintindihan na niya. Ang radyo ay hindi mahiwaga, hindi rin ito sira. Ito ay isang tulay ng kanyang alaala, ng kanyang konsensya, at ng kanyang puso. Isang pagkakataon para marinig ang hindi niya pinakinggan noon, para makita ang hindi niya hinarap, at para maitama ang matagal nang nakalimutan. Ibinaba niya ang radyo at ngumiti. Mahina, ngunit totoo. Sa labas, sumisikat ang araw at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang umaga ay hindi na mabigat. Tahimik pa rin, marahan pa rin. Ngunit ngayon, may kapayapaan at sa hangin, parang may huling bulong. Hindi mula sa radyo, kundi mula sa puso. Hindi ka na nag-iisa, tahimik ang mundo. Ngunit puno ng mensahe, may mga bagay tayong tinatakasan, mga alaala na pilit nililimutan. Ngunit darating ang panahon na kailangan natin itong harapin, hindi para masaktan, kundi para gumaan. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggagaling sa paglimot, kundi sa pag-unawa at pagtanggap. Tahimik na muli ang gabi, mahina ang hangin, at ang radyo ay tuluyan ng nanahimik. Ngunit minsan, hindi natin kailangan ng boses para marinig ang katotohanan. Dahil ang mga alaala, kahit gaano katagal, ay laging may paraan para bumalik. Hindi para saktan tayo, kundi para turuan tayong umunawa. Kaya habang ikaw ay unti-unting napapikit at hinahayaan ng katahimikan na yakapin ka, alalahanin mo, hindi pa huli. Para magpatawad, para umunawa, at para maghilom. Magandang gabi, at naway dalhin ka ng kwentong ito sa isang payapang panaginip.